Na nga ng malinaw ang investigasyon ng mga kapulisan or ng PNP. Sa naging press conference nga ng PNP chief, doon na inihayag niya kung ano nga ba ang dahilan sa nasabi nga pong pagpaslang kala Geneva at sa kanyang boyfriend na Israeli. Ayon sa paliwanag ng PNP, ay nagsanla daw ang isang nagngangalang Gia dito kay Geneva. But bago pa yan, sinabi na ng kapatid ng Israeli na boyfriend ni Geneva na ang business nga daw ng dalawang ito or ng boyfriend niya ay pagpapautang. So may nagsanla sa kanilang dalawa ng lupa. Siyempre, ang pagsasanla nun, nagbigay sila ng pera sa nagngangalang Gia. At dumating na nga yung point na gusto na nilang kunin yung lupa, of course gamitin. Siyempre, kung sakaling nasa kanila naman yung titulo, hahanapin nila, o okay na pa itong lupa, kukunin na namin kasi hindi naman sila nakakabayad. Doon na nga tila nagkaroon ng komosyon dahil ayaw na ngang ibigay nung Gia ang nasabi nga pong lupa na kanyang sinanla, pero mukhang ayaw, hindi pa naman din siya bayad sa kanyang inutang. Sa makatuwid, dito na nga nagkaroon siguro ng komosyon at binaril nga daw ang dalawa. Ayon sa PNP, person of interest ay yung nagsanla at may kabady-bady nga itong pulis or katandem, kapartner upang gawin ang kalunos-lunos na ginawa nila sa dalawa. At isa nga sa lumutang ay sinasabi na kasabwat dahil siya nga ang nagturo kung saan ibinaon ang labi ng dalawang ito. Pero magiging witness siya or pinaka-state witness at maaari din daw itong sampahan. Ayon naman sa nagturo, siya daw ay kinuha lamang na driver at hindi niya ina-expect na may dalawang katawan na nga doon sa sinakyan na SUV kung saan ay sinunog din ang nasabi nga pong sasakyan. Doon na nga natagpuan ang mga gamit nitong si Geneva. Kasama rin ang kanyang boyfriend na Israeli. Narito naman ang naging komento ng mga netizen hinggil sa balitang ito. So may utang pala ang mga suspect kina Geneva at Yishak at ang lupa ang ginawang kolateral. Ngayon, nang sinisingil na at walang maipangbayad, ang lupa na kolateral ang gustong kunin na pangbayad ng magkasintahan. Doon na nangyari ang hindi inaasahan. Mahirap talaga kapag singilin ng utang. Kaya yung may mga utang sa akin na ayaw magbayad ay pinagpasa Diyos ko na lang. Ang naging say at ekspredisyon ng ilang netizen. Yes, according to dun sa brother ng Israeli, parang business na niya yung pagpapautang. Then nagpunta sila ng Kapas to take the title ng lupa. Ang rason, hindi sila bibili ng lupa, kundi kukunin nila yung ipinautang nila. Nang wala ngang ibayad, ay yung collateral na lupa nga ang kanilang kukunin pero ayaw na nga itong ibigay. Kaya naman, pinaslang na ang dalawa. Tutukan po natin, kaya naman tumutok lang po dito sa Showbiz Now for more updates. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.